Ipinagtanggol ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ina mula sa mga banat ng mga Duterte. Sinagot din niya ang batikos ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto raw monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagsalita na rin si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng mga patutsada ng pamilya Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sanay na raw silang mag-ama sa siraan sa politika. Kagabi lang nang banatan ulit ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos sa isang prayer rally sa Dumaguete. Ayon kay Baste, gustong monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Sagot dyan ng nakababatang Marcos, regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Ipinagtanggol din ng kongresista ang birada kagabi ng mga Duterte sa kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos. My mother is not quite as used to it as we are, as the both of us. So, her reaction from that interview, I think that you've all seen, is, I guess, one of a wife who is being protective of her husband. Kung si Presidential Sister Senator Amy Marcos naman ang tatanungin kaugnay sa umunoy planong pagpapatalsik ng mga Duterte sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos, na nababaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Nakakasuyan. Unless may tunay na katubayan, huwag tayo masyadong praning. sa pinakahuling panayam naman kay dating Senador Antonio Trillanes, halatang inaapura raw ni Senator Bato de la Rosa ang paghahain ng resolusyon sa Senado sa pagdinig sa umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Marcos sa illegal na droga noong 2012. Walang kakwenta-kwenta, sa totoo lang, ano? At talagang, kaya kalat-kalat yung hearing na yon. And the other senators agreed na it did not warrant an investigation by the Senate. Kaya whether he denies it or not, it is obviously a part of a destabilization plot. Ayon pa kay Trillanes, sa Hunyo o Hulyo raw posibleng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News. What about the Marcos president na pinapatalsik ng mga Duterte na hindi na magiging president? Para ako sa gawin nyo to, because you are going to our Filipino voter in election, antayin nyo lang matapos si Marcos ng termino pagiging president sa Pilipinas. Kasi, you're the people is voted, tapos ganun ang gagawin nyo. Di para kayo mga baliw, mas masahol kayo sa mga homeless dyan sa kalsada. You know what? At ikaw Marcos, para madakip si Duterte at si Bato de la Rosa, tulungan mo si Senator Trillanes na hulihin si Bato de la Rosa at si Duterte sa drug war to call to ICC, the international warrant, para hindi ka mapatalsik Marcos pagiging president yan sa Pilipinas. So many years is coming to election in the Philippines 2028. How many years na lang, di ba? Gusto kasi na President Duterte, yung anak niya magiging president. You know what? Inspired the people that like Donald Trump is very strong like this attitude like Duterte na ayaw talaga matanggal sa magiging leader ng Amerika. Kaya yung mga illegal na yan at mga strong na yan, it never happened about the World War III in Philippines, in Chinese Sea, in America. You will never stop. You always stupid and post to the YouTube against scandal. You're a criminal, right? Shit you, fuck you. Sa akin nga, President Duterte, wala ka na itulong. Wala ka na ibigay kahit piso. Kaya wala akong may tutulong sa'yo. Natapos ng pagiging president mo, at ikaw, Marcos, wala ka rin maibibigay sa akin pera. At natapos ng pagiging president mo. You know what? How to another person about to me, this person wins because I'm here always. And this make happen. Wala na akong matutulong sa inyo. Ang matutulong ko na lang, I don't believe and don't accept, but don't touch and don't talk.